Ibigay niyo sa akin ang baul kung ayaw niyo mamatay. Sige na, ibigay niyo na sa kanya. Wala kayong karapatan na ariin ang baul na yan. Para sa amin ang laman yan at hindi para sa inyo. O di ba? Naniwala na naman kayo na may natitira pang bala rito. Kayo talaga. Kayo tanga at hindi ako. Kapal naman ang mukha mong sabihan ako na walang pera. Bakit? Ano ba tinapos mo? Katapusan ng mundo? Makapagsalita ka, akala mo kung sino ka matalino ah. Wala ka rin naman narating. Puro ka bulakbol nung pinag-aaral ka, kaya simpleng sentence hindi mo maintindihan. Bakit ka ba nagagalit? Tama naman sinabi ko ah. Wala kang kwenta pagdating sa pagtulong kay Papa. Pampira ka kasi. Kakausapin mo lang na maayos yung kliyente, hindi mo pa magawa. Palagi kasing mainit ulo mo eh. Kaya wala kang syota kasi ganyan ang ugali mo eh. May pabasag-basag ka pa ng flower vase. Kala mo naman talaga, may bitaw eh. Bakit? Tingin mo, ito lang ang kaya kong gawin? Bakit hindi natin subukan? Ano? Pasensya ka na ah. Kahit kasi wala akong tinapos na degree, disente akong tao. Di kita papatulan dahil baka bumaba ang moral ko. Manap pa na lang ng ibang walang kwentang tao para kalibel mo. Ang sabihin mo, duwag ka. Nung mga bata nga tayo, lagi kang umuuwing umiiyak eh. Kasi, duwag ka. Hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yun eh. Duwag ka kasi. Isip bata ka lang. Matagal na yung big deal para sa'yo. Wala ka nang ibang may bato sa akin eh. Kung sa bagay, ano nga naman ang may babato mo sa akin? Marami naman akong nagagawa para kay Papa. Ikaw, wala. Minsan ka lang kumilos, palpak ka pa. Oo na. Kayo na matatalino. Ako na nga tanga rito eh. Buti naman, alam mo. Pero ako, hindi ako ang dahilan kung bakit nawalan tayo ng nanay. Ikaw, kayo. Kung hindi nyo sana pinilit na magsimba nung araw na yun, hindi siya tinamaan ng ligaw na bala sa ulo. Kasalanan nyo kung bakit namatay si Mama eh. Ano naman ba yan? Nag-aaway na naman ba kayo? Gabing-gabi na, ang iingay nyo pa rin. Ano bang problema nyo? Ito kasing kapatid natin na bida-bida eh. Inako yung trabaho na dapat sa akin. Ayun, nag-back out yung kliyente nang dahil sa ugali niya. Tinaasan ba naman kasi niya ng boses eh. Bakit mo naman kasi ginawa yun, Dondon? Di ko kasalanan na mabagal makaintindi yung kliyente. Saka, sinabihan niya ako mataba eh. Pambihira ka naman. Hinayaan mo na lang sana yun. Totoo naman na mataba ka eh. Anong hinayaan? Niinsulto ako eh. Sa mundo ng negosyo, dapat sanay ka na sa mga ganyang bagay. Ang pinakamalaga kasi sa ganyan, ay yung mapapayag mo sila. Boss mo sila sa pakikipag-usap. Pero kapag pumayag sila, dalawa na kayong boss. Gamitin mo naman kasi yung utak mo, Dondon. Ambag-ambag ka naman. Manimik ka na nga, kuya. Makikigatong ka pa eh. Yayabang nyo. Kala nyo naman kung sino magagaling. Kung sana, binigyan lang ako ni Papa ng tamang spotlight. Di sana natutunan ko rin lahat ng dapat kong malaman. Alam mo kung talagang gusto mong matutunan ng isang bagay, di mo kailangan ng spotlight eh. Alam mo ano kailangan mo? Matalinong utak. Kaso, wala ka nun. Ba't sumusobra ka na? Kanina ka pa. Ano ba? Tumigil nga kayo. Ano ha? Maagas ka, di ba? Ano? Ha? Abay, kwisit ka. Ano pala? Gano? Ha? Ano? Uy! Tigil nyo na nga yan. Pareho naman kayong palyado eh. Kahit na magsuntukan kayo riyan, ako pa rin naman ang pagkakatiwalaan ni Papa. Dahil ako ang mas may alam sa lahat. Sus! Nagbuhat ka na naman ng bangko. Kahit na kailan, napakayabang mo talaga. Ikaw ang may alam ng lahat? Mas hirap na hirap nga si Papa kapag ikaw ang kasama niya eh. Alam mo ba kung bakit nahihirapan siya kapag magkasama kami? Kasi naman, ang dami naming kliyenteng dapat kausapin. At ang mga kliyente na yon, lahat pumayag dahil sa akin. Kaya kayong dalawa ha,
kahit na magpatayan kayo, wala rin mangyayari. Kuya Rigor naman kasi, huwag ka na nga makisali. Kailangan kasi ng dalawang to makarinig ng real talk eh. Para naman mas naiintindihan nila na walang karapatang mag-away yung mga taong wala namang silbi. Uy, magdahan-dahan ka sa pananalita mo ha. Baka hindi kita matansya. Huwag ka masyadong mahangin, Rigor. Baka hindi mo kayanin kapag sinaktan kita. Ano? Idadaan mo ako sa laki ng katawan mo? Sa mga taba mong nakalaylay? Abag gago ka rin talaga, no? Ha? Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, ha? Bitiwan mo ako! Buwisit ka! Aray ko! Gusto mo ba? Ano, ha? Sinabi lang tumigil na kayo eh. Ay, anong kaguluhan to, ha? Anong ginagawa niya? Saka lamang tumigil ang tatlong binata nang dumating ang kanilang uugod-ugod ng ama. Gamit-gamit na matanda ang tungkod nito at inaalalayan pa ng isang bodyguard. Huminahon naman ang tatlong lalaki. Hingal na hingal sila at mararamdaman pa rin ang galit sa isa't isa. Habang si Isabel naman, napasandal na lang sa gilid. Para itong isang ina na hindi maawat ang mga anak. Naabutan kasi namin ni Kuya Rigor na nag-aaway itong si Kuya Larry at Kuya Dondon. Dahil daw sa kliyenteng nag-back out. Tapos, maya-maya lang, nakikipagsagutan na rin itong si Kuya Rigor. At nagkandalabo-labo na sila. Hindi ba kayo nahihiya kay Isabel? Siya itong bunso at nag-iisang babae. Siya pa itong nangungonsumi sa inyong mga kuya niya. Larry, sinabi ko naman sa iyo na ayos lang ang nangyari. Hindi mo na kailangan pagsisihin si Dondon dahil ayaw ko rin naman ang kliyenteng yon. Ikaw naman, Dondon. Sinabihan na kita na huwag ka nalang papatol. Pero anong ginawa mo? At ikaw, Rigor, ikaw ang panganay. Pero nakisali ka pa sa mga yan. Buti nga wala akong hawak na baril eh. Lakasan mo! Huwag kang bumubulo kung talagang matapang ka! Tumigil na kaya! Malapit na nga akong mamatay eh. Ganyan pa ang ginagawa niya. Sa halip na nagtutulungan kayo, ay mas lalo pa kayo nagkakawatak-watak! Sa sinabing yun ng matandang lalaki ay tanging si Isabel lamang ang nabigla. Habang ang tatlong lalaki naman, normal lang ang reaksyon. Bagay na nagdulot ng palaisipan para sa dalaga. Agad siyang lumapit sa kanyang ama. Pa, anong sinasabi mo? Meron akong problema sa kidney ko. At ang sabi ng doktor sa akin, baka hindi na ako tatagal ng 1 taon. Nagbibiro ka lang, di ba, pa? Hindi. Ito talaga ang totoo. Kaya madalas na akong umaalis kahit madali na akong mapagod ay dahil kailangan kong magpatingin sa doktor palagi. Mga anak, malapit na akong mawala sa mundong ito. Kaya naman, sana'y magkasundo na kayo. Kalungkutan ang idinulot nito para sa babaeng si Isabel. Mahal na mahal kasi niya ang kanyang ama. May tuturing niya ang sariling papa's girl. Kaya naman, ganun na lang ang bigat ng kalooban niya nang malaman niya ang bagay na yon. Pero, hindi niya kaparehong tatlong binata. Kung siya ay nalungkot, tila magkakapareho naman ang tumatakbo sa utak ng kanyang mga kuya. Sa sumunod na gabi, nababaliw na ba kayo? Anong klaseng tao kayo at paano nyo naiisip yan? Isabel, alam naming mahal mo si Papa. Pero nakikita mo naman hindi na siya makatayo. Lagi na lang siyang nasa higaan. Wala na siyang magagawa. Ang kumpanya natin, sa iba na niya pinapahawak sa halip na sa atin. Kaya kailangan na natin gumawa ng paraan. Bago pa niya ibigay sa iba ang kumpanya na dapat para sa mga anak niya. Pero hindi tamang madaliin natin ang buhay niya. Isabel, kailangan mo ng pera, di ba? Ha? Ano pinagsasabi mo? Akala mo ba hindi ko alam? Kailangan mo ng malaking pera para maipa-opera ang lumalaking bukol sa gilid ng bituka ng boyfriend mo. Tama ako, di ba? Paano mo nalaman yon? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga ngayon, sino ang pipiliin mo?
Ang ama natin na alam naman nating may taning na ang buhay? O ang boyfriend mong pwede mo pang maisalba kung magkakapera ka lang? Hindi na nakapagsalita ang dalaga. Alam niyang may liligtas ng pera ang kanyang nobyo. Pero iniisip pa lang niya na lalasunin ng kanyang mga kuya ang ama niya. Hindi na niya alam ang mararamdaman niya. Sobrang naaawa siya sa kanyang ama dahil ito na ang naging sandalan niya noon pa. Look, Isabel, mahal natin si Papa. Kaya nga natin papabilisin ang pagkawala niya para hindi na siya mahirapan pa. Tapos, bibigay na rin niya ang mana natin. O di ba? Win-win situation lang. At isa pa, para magkanya-kanya na tayo. Pag nakuha ko na yun sa akin, bahala na kayo sa mga buhay nyo. Ganun din naman ako, no? Ano, Isabel? Hindi ka pa rin ba papayag? Hindi ako makapaniwala na nagagawa niyo magplano ng ganito. Anong klaseng tao kayo? Isabel naman, nagiging practical lang kami. Kung hindi mapupunta sa atin ang yaman ni Papa, baka mamatay tayong lahat sa gutom. At kung patatagalin pa natin ang buhay niya, baka marami pang magbago. Nakakalimutan mo na yatang may mga kapatid niya si Papa na maraming anak. Eh kung doon niya ipamana yung yaman niya, di nga tayong lahat dito. Umayag ka na kasi, Isabel. Para naman wala na tayong maging problema. Kaya mo bang isipin na maging cancerous na yung bukol ng siyota mo? Pipiliin mo yung taong alam mong wala ng pag-asa kaysa sa taong pwede mo pa namang iligtas. Ay nako, mag-isip-isip ka nga, Isabel. Nung mga sandaling yon, nakikita ni Isabel ang pagkakasundo-sundo ng kanyang mga kapatid. Yun ang unang pagkakataon na may isang bagay silang pinagkasunduan. Isang bagay na alam niyang magiging dahilan ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Walang sagot ang babae sa alok ng kanyang mga kuya. Kahit gabing-gabi na, umalis siya ng mansyon at pumunta na lamang sa ospital. Dinalo niya ang kanyang nobyo. At ayon sa doktor na kanyang nakausap, kung tatagal pa ng araw ang kanyang operasyon, maaring pumutok na ang bukol sa loob at maaring kumalat ang lason sa katawan ng lalaki. Gulong-gulo ang utak ni Isabel. Mahal niya ang lalaki, pero mas mahal din naman niya ang kanyang ama. Hindi niya alam ang gagawin. Bumalik siya ng mansyon dakong 2:00 na ng madaling araw. Oh, saan ka ba galing, Isabel? Madaling araw na. Nakapagdesisyon na ako. Nang marinig yun ng tatlo, binitiwan nila ang mga hawak na baso ng alak. Nagkakatinginan ang mga binata. May ngiting unti-unting sumilay sa kanilang mga labi. Papayag na ako, pero sa isang kondisyon. Pambira naman babae to. May pakondisyon-kondisyon pa. E ano ba yun? Umisip kayo ng ibang paraan na wala na mararamdamang sakit si Papa. Huwag lason. Huwag din yung marahas. Yung unti-unti lang siyang makakatulog ng walang mararamdaman kahit ng paghihirap. Nako, pahihirapan mo pa talaga kami. Yun na lang ang natitira kong hiling para sa kanya. Rigor, pagbigyan na natin to. O sige. Pagbibigyan ka namin ha. Pero hindi ko rin alam kung paano gagawin yung sinasabi mo. Ako, may alam ako. Sumilay ang magandang ngiti ni Dondon. Hindi na muna niya to sinabi kung ano yun. Inihanda na muna nito ang kanilang sasakyan. Ano ba kasing iniisip mong tanga ka? Anong oras na bumabiyahe pa talaga tayo? Manahimik ka na lang. Wala ka kasing alam eh. Kaya nga kami nagtatanong sa'yo kasi wala nga kaming alam. Inutil ka talaga kahit na kailan, oh. Don, sabihin mo na kasi ngayon. Nangako ka kanina na sasabihin mo kapag nasa biyahe na tayo. Ganito yun. Meron akong kilalang albularyo. May tinitinda siyang liquid na ginagamit sa matatanda kapag malapit ng mamatay. Pinapainom yun. Pinapatulog. Tapos, hindi na magigising. Safe ba yan?
Natawa ang tatlong binata sa tanong niya. Nakaramdam siya ng insulto, pero nanahimik na lamang siya. Gamitin mo nga utak mo, Isabel. Hindi safety ni Papa ang iniisip natin. Iniisip natin kung paano siya mapapadali. Don, siguraduhin mo lang na epektibo yung sinasabi mo, ha? Kasi malilintikan ka talaga sa akin. Bugbugin natin ang ungas na yan kapag walang kwenta yung naisip niya. Uy, kumalma nga kayo. Hindi malaman ni Isabel kung anong klase ng demonyo ang pumasok sa mga kapatid niya. Hindi naman ganito ang pagkakakilala niya sa tatlo. Napagtanto niya na talagang iba nga talaga ang naggagawa ng pera. Dahil dito, handa silang patayin ang ama nila. Makalipas lang ng ilang sandali, tumigil na rin ang kanilang sinasakyan sa harapan ng isang bahay. Sa labas pa lang ng bakuran, nakikita na nilang parang bahay ngayon ng isang albularyo. Marami kasing abubot sa labas. Mga gamit na parang ginagamit sa paggawa ng kung ano-anong halamang gamot. Kilala mo ba yung sinasabi mo? Hindi, pero lagi ko itong nadadaanan dati. Narinig ko lang yung tungkol dun sa liquid na pinapainom niya. Hindi mo naman pala kilala, sinaulo ka. Baka mamaya tayo ang patayin yan eh. Utak mo may ubo. Tingin mo papayag tayo? Kaya nga ako nagdala nito eh, oh. Oh, bakit ka nagdala ng ganyan? Itago mo nga yung baril na yan. Proteksyon to sa sarili natin. At pwede ko rin gamitin kay Larry kapag nabwisit na ako sa taong to. Oy, huwag ka magbiro ng ganyan ha. Baka sa'yo ko gamitin yan. Nanahimik na sila, naglumapit na sila roon. Sinilip na muna ni Don kung may tao sa loob. Tao po! Tao po! May tao ba dyan? Bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki. Puti na ang ilang parte ng buhok nito pero kitang-kitang malakas pa rin. Nagtataka itong tumingin sa kanila matapos buksan ng ilaw sa bakuran. Sino kaya? At anong kailangan nyo sa ganitong oras? Magandang madaling araw po sa inyo. Magkakapatid po kami. May gusto lang po kaming hingin na tulong sa inyo. At ano naman ang may tutulong ko sa inyong makakapatid? May taning na po kasi ang buhay ng ama namin. Ayaw na sana namin siyang mahirapan pa. Nabalitaan namin na meron kang ginawang liquid na pinapainom sa matatanda para unti-unti na itong makatulog at hindi na magising pa para hindi na siya mahirapan. Pabalik-balik na muna silang tiningnan ng matandang lalaki. Tila inaalam nito kung seryoso sila sa kanilang sinasabi. Maya-maya, pumasok na ang matanda sa loob at sinenyasan na rin sila makapasok. Pinupo sila sa mahabang katre. Hindi naman maiwasan ni Isabel na mapatingin sa mga disenyong nasa gilid. Nanibago siya sa mga nakikita. Para kasi sa kanya, parang hindi naman talaga totoong albularyo ang napuntahan nila. Ang tunay kasing albularyo para sa kanya ay yung kagaya rin nila ng Panginoon na sinasamba. Pero sa nakikita ng dalaga, mga imahe ng demonyo ang mga nasa pader. Noong nakarang taon pang huling may pumunta dito sa akin para sa parehong gusto ninyo. Pero, pwede ko bang malaman ang pinakadailan kung bakit nyo ito gustong gawin? Gusto na rin ba ng ama nyo na mawalay siya sa mundong ito? Kagaya nga po ng sinabi namin kanina, gusto na naming matapos ang paghihirap niya. Naawa na kami sa kanya eh. Saka, sinabi na rin niya sa amin na hindi na niya kaya pang tumagal. Hindi kung ganon, ibibigay ko na sa inyong botelya. Sandaling tumayo ang matandang lalaki. Pagbalik nito ay may daladala na itong botelya na merong lamang kulay itim na likido sa loob. Agad nitong inabot kay Don. Kapag pinainom nyo ito sa ama ninyo, huwag nyo siyang dadalhin sa morgue. Maaring malaman nilang ganito ang ginawa ninyo. At baka isipin pa nilang nilason nyo ang inyong ama.
Huwag nyo ring papakremate ha, kasi maaamoy. Ilibing nyo lang siya kagad kapag namatay na siya. Magkano naman po ito? Kahit na magkano, donation lang naman eh. Okay, sige. Eto, okay na ba yan? Nako, ang laki na nga nito eh. Sigurado ka ba dito sa binigay mo? Wala pong problema sa pera. Babalik naman yan eh. Basta siguraduhin nyo lang na tatalab yan ha. Tatalab ito. Maniwala kayo sa akin. Napalunok na lamang ng laway si Isabel dahil kinakabahan siya. Sa kabilang banda, nagagalit siya sa kanyang sarili. Hindi siya makapaniwala na nagagawa niyang hayaan na lang ang tatlong kuya niya. Wala siyang ginagawa kahit na alam naman niyang hindi tama ang pinaplano nila. Makalipas lang ang ilang sandali, nakabalik na rin sila ng mansyon. Malapit nang mag-umaga noon kaya nag-almusal na muna silang magkakapatid. Isang malaking himala na nagsabay-sabay silang kumain sa umaga. Nagsama-sama sila dahil sa iisang bagay. Yun ay ang unti-unting burahin ang kanilang ama sa mundo. Kaunting tulog lang ang nagawa ng dalaga. Hindi siya pinatutulog ng kanyang konsensya. At habang tulog pa ang kanyang mga kapatid, sinamantala na niya ang pagkakataon para makausap ang kanyang ama. Dahil alam niyang hindi na niya magagawa yun sa oras na magising na ang tatlo niyang kuya. Ang aga mo naman yatang nagising, anak. May lakad ka ba? Wala naman po. Gusto lang po kitang samahan ngayon. Huwag ka mag-alala. Ayos lang naman ako. Papa, sorry po ah. Sorry saan? Basta po sorry sa pagiging hindi mabuting anak. Ano ba yung sinasabi mo dyan? Ikaw nga lang ang nag-iisang anak ko na malambing sa akin. Yung mga kuya mo, barumbado, walang galang sa akin. Hinawakan ni Isabel ang payat na kamay ni Don Pascal. Damang-daman niya ang buto-buto nitong palat. Bagay na mas lalong nagpapakirot ng kanyang damdamin. Kung sakali mang dumating ang punto na kailangan mong mamili sa pagitan ko at ng sobrang mahalaga para sa iyo, piliin mo ang mahalagang bagay o tao para sa iyo, anak. Gusto ko na lang na maging masaya ka. Hindi malaman ni Isabel kung bakit ganoon ang sinasabi ng kanyang ama. Inisip niya nga nung una na baka meron na itong nalalaman. Dahil dito, mas lalo siyang nahihirapan sa mga nangyayari. Anak, malapit na akong mawala. Kaya naman gusto kong ipamana sa inyo ang lahat ng kayamanan ko. Pero higit sa kumpanya, nais kong ipamana rin sa inyo ang isang bagay na talagang magpapabago ng buhay niyong magkakapatid. Lalong-lalo ka na. Biglang nakaramdam ng kaba ang dalaga sa sinabing yun ng kanyang ama. Tingin niya, meron pang itinatagong yaman ng kanyang ama, bukod sa mga ari-arian nila at kumpanya nila. Ang kaso nga lang, hindi na naituloy ni Don Pascal ang sasabihin ng sunod-sunod na itong umubo. Ipinatawag na lamang muna ni Isabel ang kanyang personal na doktor, at saka lumabas na muna siya ng silid na matanda. Pagbaba niya sa hagdanan, nakasalubong niya si Rigor. Oh, anong nangyari doon? Mamamatay na ba si Papa? Inuubo lang. Wag muna ah. Hindi pa natin nakukuha yung last will niya. Napailing na lamang si Isabel. Hindi na lamang niya pinansin ng kanyang kuya. Makalipas lang ang ilang oras ay sumapit na rin ang kinagabihan. Handang-handa na ang magkakapatid sa kanilang gagawin. Nilagyan na nila ng itim na likido ang tsaa na papainom nila sa kanilang ama. Hindi na sumama si Isabel noon. Lumabas na lamang siya ng mansyon at pumunta sa kanilang hardin. Sa puntong yon, nagsimula na siyang humagulgol.
Nagtataka sa kanya ang mga kasambahay kung bakit walang kaalam-alam ang mga yon, na hindi naaabot ng ilang buwan ang kanilang amo. Makalipas lang ang halos kalating oras, pinuntahan na rin siya ng 3 lalaki. Daladala ng mga ito ang papel kung saan nakasaad ang mga manang paghahatian nila. Pero mukhang hindi masaya ang 3 lalaki sa kanilang nalaman. Anong paghahatian natin sa kumpanyang nalulugi na pala? Wisit naman talagang buhay to, oh. Kaya naman pala hindi siya nagdalawang isip na pumirma bago namatay. Latak na lang pala yung paghahatian natin. Ay nako, nakakainis talagang buhay to, oh. Dapat pala hinintay na lang natin siyang mamatay eh. Nagmadali pa tayo. Wala naman pala tayong mapapala. Anong sinasabi niyo? Anong nangyayari? Yung kumpanya natin, mag-6 na buwan na palang nalulugi. Wala na tayong mamanahin doon. Puro barya na lang. Kasi baka sa susunod na buwan, bumagsak na yon. At iba na rin ang humawak. Halos nanlambot si Isabel. Hindi na niya alam kung paano niya pa maisasalba ang buhay na kanyang nobyo kung walang mapupuntang pera sa kanya. Wala na ba talagang yaman si Papa na pwede natin paghatian? Nakakainis naman tong tatay natin, oh. Bakit hindi man lang niya sinabi sa atin ang tungkol doon? Merong nasabi sa akin si Papa kaninang umaga. Napaayos ng upo ang kanyang mga kapatid nang marinig yon. Tila bumakas ang pag-asa sa mata ng mga ito. Ang sabi niya, may isa pa raw siyang yaman na ibibigay niya sa atin. Pero hindi na niya nasabi kung ano eh. Bigla na lang kasi siyang inubo-ubo. Yaman? Teka, bakit? Alam mo ba kung nasaan yon? Baka naman suluhin mo lang ha. Huy, manahimik na nga muna kayo. Nasaan ba si Aling Hermina? Bakit? Anong meron sa kanya? Naalala ko na, nung nakaraang taon, narinig ko si Papa at Aling Hermina na nag-uusap. May pinag-uusapan sila na kapag namatay raw si Papa, may ituturo si Aling Hermina sa atin na mamanahin natin. Tama. Si Aling Hermina ang pinakamatagal na niyang kasambay, eh. Kaya sigurado may nalalaman nga siya. Teka lang naman. Si Papa, asikusuin na muna natin. Mamaya na yun. Mas mahal ka si Aling Hermina ngayon. Hinanap nila ang matandang babae sa loob ng mansyon. Agad naman nila itong nakita at dinala sa isang silid na hindi naaabot ng mga kasambahay. Magkakasama silang 5 noong mga sandaling yon. Nagtataka naman ang matandang babae kung ano ang nangyayari. Mga sir, ma'am, ano pong nagawa ko? Bakit po ninyo ako dinala rito? Ito naman si Aling Hermina, kabado ka agad eh. Aling Hermina, wala kaming gagawing masama sa'yo. Kailangan ka lang naming makausap. Tungkol ito sa mana namin kay Papa. Eh, bakit sir? Wala na po ba si Don Pascal? Ay nako, ako lang muna magtatanong, Aling Hermina. Makinig ka na muna, pwede ba? Huminga ng malalim si Rigor. Pinaupo nila matandang babae. Nung mga oras na yon, kabado rin si Isabel kung makikisama ba sa kanila si Aling Hermina. Kilala niya kasi ang matanda. Mas malinaw pa sa tubig ang katapatan nito sa kanilang ama. Kaya nababahala siya na baka hindi nito sabihin sa kanila. Aling Hermina, magsasalita ba kayo o hindi? Ang mana. Oo, alam ko kung nasaan. O yun naman pala eh. Nasaan nga? Ituro mo na sa amin at ang mapaghatian na namin. Isa yung baol na kasing laki ng planggana. Kulay itim na baol na may malaking kantado. Nasa akin ang susi. Ibibigay ko sa inyo dahil sa inyo naman talaga yon ipinamana ni Don Pascal. Saan nga nakatago? Diyos ko naman, dami pang sinasabi. Wala yun dito. Inutusan niya akong ilayo rito. Nakatago yun sa bayan ng San Rafael. San Rafael? Ang layo naman nun. May bahay tayo doon, di ba?
Sa bahay mo ba namin yun nilagay? Nung una, doon ko itinago. Pero kalauman nawala noon. Sinabi sa akin ni Don Pascal na ipinagkatiwala niya yon sa isang matandang lalaki na nagngangalang Domeng. Hindi ko alam kung anong ugnayan niya ron. Hindi ko pa rin yun nakikita. Ang alam ko lang, sa San Rafael siya nakatira. Pambira naman talaga tong si Papa, oh. Pahihirapan pa talaga tayo, eh. Nasa akin naman ang susi. Ang kailangan nyo lang gawin ay mahanap ang matandang yon. Alam niyo po ba kung anong nilalaman ng baul na yon? Hindi ko alam kung ano. Ang sabi lang sa akin ni Don Pascal, mahalagang mahalaga yun sa kanya. Na kahit ano, hindi niya sinabi sa akin kung ano ang nasa loob. Ang sabi niya kasi, para daw yun sa inyong magkakapatid. Tingin ko, ito na yung Yamashita Treasure. Anong pinagsasabi mong Yamashita Treasure? Walang ganun. Aling Hermina, ibigay niyo na nga sa amin yung susi. Pagkatapos naming asikasuhin si Papa, pupuntahan na kagad namin yon. Pakiramdam ko talaga, mga diamante galing sa ibang bansa yung naroon, eh. Naalala niyo ba nung umuwi si Papa galing sa Australia? Nabanggit niya noon na mag-uuwi siya ng diamante galing sa mga kaibigan niya ron. Sa sinabing yun ni Dondon, tila nagkislapan ng mga mata ng magkakapatid. Ang bukod tanging hindi lamang masaya noon ay ang matandang si Hermina. Si Isabel, tuluyan na rin bumigay. Nagagawa na nitong maging masaya kahit na alam niyang wala na rin ang kanyang ama. 2 araw ang nagdaan. Wala nang burol na naganap. Matapos may paalam ni Rigor sa kumpanya na wala na ang kanyang ama, inilibing na rin nila ito. Wala na silang oras para makihalubilo pa sa lahat ng nakilibing. Kaya pagdating pa lang ng hapon, umalis na sila ng sementeryo. Nagmamadali silang binyahe ang daan patungo ng San Rafael. Maluwanag ang usapan natin kanina, ha? Pantay-pantay ang hatian, ha? Walang makakalamang. Baka may isang tarantado dyan na magpupumilit pa, ha? Bakit hindi mo yan sabihin kay Rigor? Hoy, manahimik na nga muna kayo. Kapag ako nainis, ibabangga ko itong sasakyan na to para wala nang makinabang, eh. Pwede ba? Huwag kang nga magbiro ng ganyan. Para kang timang. Pinag-uusapan nyo na kagad ang hatian, eh. Di pa nga natin alam kung saan natin hahanapin yung doming na yun. Ang laki-laki kaya ng San Rafael, para lang ipaalala ko sa inyo, ha. Kaya nga sabi ko kanina, di ba? Umupa na tayo ng bahay doon para hindi na tayo pabalik-balik. Sigurado naman kasi, hindi tayo isang araw lang doon sa paghahanap. Magandang ideya yan, Larry. Kuya Rigor, yung bahay kasi natin doon katabi lang naman ng San Rafael. Hindi pala siya sa pinakaloob. Nanahimik na lamang sila at itinuon ang kanilang atensyon sa biyahe. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Isabel ang magkahalong emosyon. Pero kaba at konsensya ang naghahari sa kanyang kalooban. Kinakabahan siya dahil hindi niya alam kung magkakasundo pa rin ba sila magkakapatid kapag nakuha na nila ang yaman. Nakukonsensya naman siya dahil alam niyang merong buhay na nawala ng dahil sa yaman na yon. Paano naman tayo makakapasok dyan kung may harang? Tingnan nyo, iba ka naman kasi matagal lang saradong lugar na yan. Wala talaga kayong kaalam-alam? Pambira naman. Doon pa sa kabilang bagong daan. Rigor, hindi dito. Lumang daan na to, eh. Alam mo naman pala, hindi mo pa sinabi kagad kanina. Tanga ka rin, no? Bakit? Nagtanong ka ba? Kailangan pa bang itanong? Alam mo namang pare-pareho tayo naghahanap ng lintik na baul na yon. Tama na nga. Magkaisa na nga lang tayo para sa kayamanan na yon. Mas lalo tayong walang mapapala kung ganyan kayo palagi. Pinatakbo na lamang ni Rigor ang sasakyan. Halos 5 minuto pa ang binyahe nila dahil malubak ang daan. Nang makarating na sila sa bukana ng San Rafael, nakita agad nila ang mga kabahayan sa loob.
Puro sementado na rin pala ang mga bahay roon. Bumaba sila. Sandaling sinuyod ng tingin ng paligid. Ayos din pala rito eh. Ganito na rin mga bahay sa bayan, di ba? Progresibo na kasi itong lugar na ito. Ano ba ibig sabihin nun? Malamang, alam ko yun. Di naman tayo pareho ng utak eh. Hoy! Bumalik na kayo rito. Bakit ba kayo nasa labas? Ang sabi ko, paalis lang ng kahoy. Tumambay na talaga kayo dyan. Mga inutil talaga itong mga to. Nang pumasok na si Dondon at Larry sa sasakyan, ay umabante na rin sila papasok ng baryo ng San Rafael. At dahil 6:00 pa lamang ng gabi noon, may mga tao pa rin naman sa labas. Nakatingin pa ang mga yun sa kanila. May lumapit pa at nagtanong kung ano ang gagawin nila sa lugar. Nagdaylan na lamang sila na magbabakasyon sila. Tinuro sa kanila ng mga tao ang dulong parte ng San Rafael, na kung saan wala na gaanong bahay roon. Kung meron man, ay magkakalayo naman. May nakausap silang lalaki na may-ari ng isang paupahan. Malaking bahay ang nakuha nila para tirhan ng ilang araw. Maarte kasi ang 3 lalaki. Hindi sanay na matulog ng makakatabi. Matapos makausap ang lalaki, ay nagbayad na rin sila. Pansamantala lang naman sila roon kaya hindi na nila kailangan ng maraming gamit. Maayos na kama at malinis na unan lang ay sapat na sa kanila. Okay na rin tong bahay na to. Ang mahalaga eh, may matutulugan na tayo. Saan tayo magsisimula ngayon? Mamaya, pagtapos ng dinner, lalabas tayo. Magtatanong-tanong tayo kung may nakakakilala kay Mang Doming. Noong mga sandaling yun, pinagsaluan na lang muna nila ang nadala nilang pagkain. Pagkatapos naman ito, kahit may kalamigan na ang klima roon, ay agad na rin silang lumabas. Inisa-isa nila ang mga kabahayan na makikita nila. Pero wala ni isa sa mga yun ang may nakakakilala sa matandang si Doming. Hindi pa man sila tumatagal ng 1 oras sa paghahanap, nabuburyo na ang lalaking si Dondon. Mukhang pinagtripan lang yata tayo ni Aling Hermina eh. Wala naman tayong mahanap na Doming dito. Buisit talaga oh. Kilala ko si Aling Hermina. Hindi niya ugali ang ganon. Eh wala nga tayong mahanap na Doming dito eh. Anong gagawin natin sa sushi na dala natin? Ipasok mo sa ilong mo para kumalma ka. Abat, ginagago mo ba ako? Ano ba, Dondon? Ibaba mo nga yung baril na yan. Eh nakaka-bad trip na tong taong to eh. Lagi na lang akong tinatarantado nito. Kala niya siguro, hindi ko siya kayang patayin. Dondon, ibaba mo na yan. Nasabi ko sa iyo ha. O bakit? Gusto mo, pati ikaw na rin? Itinutok naman ni Dondon ang baril kay Rigor. Pero kalmado lang si Rigor noong mga sandaling yon. Napabuntongin nga na lamang ito at mabilis na inagaw kay Dondon ang baril. Nagulat naman silang lahat sa ginawang yon ni Rigor. Sa ating lahat dito, ako may kalaman sa paghawak ng baril dito. Tandaan nyo, criminology ang unang course na pinasok ko. Kaya ikaw, Dondon ha, umayos ka. Baka ituloy kong iputok to sa'yo. Parang batang bigla na lamang umamo si Dondon. Hindi na binalik ni Rigor ang baril sa kanya. Habang si Larry naman natatawa na lamang sa gilid. Habang naglalakad sila sa kahabaan ng lugar, bigla na lamang napatigil si Isabel sa kanyang paglalakad. Meron kasi siyang naramdaman na kakaiba sa likuran. Para bang merong sumusunod sa kanila. Hoy, anong tinatayo-tayo mo dyan? Halika na! Sandali lang. Ano bang problema, Isabel? May nararamdaman kasi ako kanina na parang may sumusunod sa atin. Wala naman kaming nararamdaman ah. Kaya baka guni-guni mo lang. Sinabi na kasing kumain ka ng marami kanina eh. Yan tuloy. Nababaliw ka na. Nababaliw ka na pala eh. Seryoso ako, no? Bakit? Seryoso din kami na mahanap yung Mang Doming na yun ah. Kaya sumama ka na sa amin, bilisan mo na.
Napailing na lamang ang dalagang si Isabel. Bumuntong hininga na lamang siya at sumunod na rin. Sa kanilang pagpapatuloy, bigo silang mahanap si Mang Doming nung sandaling yon. Napagod na lang din sila, kaya napagdesisyon na nilang umuwi na muna sa bahay na kanilang inuupahan. Ay nako, di ako komportabling matulog dito. Bukas ng umaga pupunta ako sa bahay natin. Malapit lang naman dito yun eh. Ang sabihin mo, nagbabaka sakali kang naroon yung baol. Gusto mong soloin, no? Anong pinagsasabi mo? Walang aalis dito hanggat hindi natin nahahanap yung Mang Doming. Ang sino mang umalis, hindi nahahatian kapag nahanap na yung baol. Di wag. Magpahinga na kayo. Baga pa tayo bukas. Good night, mga kapatid. Tanga, huwag kang matulog. Baka pumasok ako sa kwarto mo at sakaling kita. Sus! Di mo magagawa yan. Wala ka ng baril eh. Kanya-kanya ng pasok ang mga yon sa mga silid. 3 silid lang meron ng bahay na yon. Kaya naiwan si Isabel sa sala. Ni hindi man lang siya inalok ng mga kuya niya na patulugin sa silid. Walang nagmagandang loob na makipagpalitan sa kanya. Pero wala namang problema sa kanya yon. Noon pa man, sanay na siyang hindi babae ang turing sa kanya ng mga kapatid niya. Humiga na lamang siya sa sofa. Bumuluktot siya roon dahil malamig ang klima. Wala pa siyang kumot. Tis-tis na lang talaga ang kanyang ginawa. Makalipas ang kalahating oras, hindi pa rin makatulog ang dalaga. Samantalang ang mga kuya niya naririnig na niyang nahihimbing na sa pagtulog. Bukod sa hilik ng mga kapatid niya at ng lamig ng klima, isa pa sa dahilan kung bakit hindi siya makatulog ay ang nakikita niyang anino sa may bintana. Sino ba yung nasa labas na yun? Nilakasan ng dalaga ang kanyang kalooban. Mabilis siyang sumilip sa bintana. Nakita niyang 3 lalaki na hindi mapakali. Pasilip-silip sa bahay nila. Meron pa nga lumapit sa tapat. Sa mga pagkakataong ito, kinabahan na ang dalaga. Sa takot niya, agad niyang pinuntahan ang kwarto ni Rigor. Kuya Rigor! Kuya Rigor! Gising! Ano ba yun? Natutulog yung tao eh. May mga tao sa labas. May 3 lalaki sa labas. Parang nagmamasid sila rito eh. Ha? Ano? 3 lalaki. Basta masama ang kutob ko. Padabog na bumangon ang binatang si Rigor at kinuha ang baril sa ilalim ng unan. Ayoko talaga na may istorbo eh. Papatayin ko yung mga yan. Uy! Kuya! Dismayado ang binatang si Rigor nang wala naman silang abutang mga tao sa labas. Ang tanging naroon lamang ay ang 3 itim na pusa. Niyaw lang ng niyaw. Napamura naman si Rigor dahil doon. Sabog ka ba, Isabela? Kailan pa naging tao tong mga pusa na to? Eh nakita ko kasi talaga kanina. Mga lalaki talaga nandito. 3 sila. Ay nako, tigilan mo ako sa trip mo, Isabela ha. Alam mong hindi ako nananakit ng babae. Kaya wag mo akong pilitin. Pwede ba? Wag mo na akong gisingin. Gusto ko magpahinga na maayos. Litong-lito ang utak ng dalaga. Alam niya sa sarili niya na totoong mga tao talaga ang nakita niya. 3 lalaki. Isasarado na sana niyang pintuan sa sala nang mapansin niya ang 3 pusa. Nakatingin ito sa kanya na parabang nakakaintindi. Sinubukan niyang bugawin ang mga yon, pero hindi man lang yun umalis. Siguro, kayo yung 3 lalaki, no? Pabiro na lamang niyang sinabi yon, sabay sara na ng pinto. Nang bumalik na siya sa higaan, bigla na lamang niyang naisip na papaano kung ang 3 pusa na yon ay ang 3 lalaking nakita niya. Kahit na alam niyang imposibleng mangyari yon, hindi pa rin yun mawala-wala sa isipan niya. Tumayo siya ulit at sumilip sa bintana. Pero sa pagkakataong yon,
wala na ang mga pusa. Napailing na lamang ang babaeng si Isabela. Bumalik na lamang ang dalaga sa kanyang pagtulog. Noong mga sandaling yun ay wala na rin namang nanggulo sa kanya. Kinabukasan, maaga silang nagising. Medyo maingay ang San Rafael kapag maliwanag na. Nagkataon pa kasing malapit ang palengke sa kinaroroonan nila. Halos 5 minutong lakaran lang yon. Sa lakas ng sigawan ng mga tao roon ay umaabot talaga sa bahay na inupahan nila. Diyan ka natulog? Hindi ba halata? Siraulo talaga yung Dondon na yun, oh. Ang usapan namin, dyan muna siya ngayon eh. Tapos bukas ako naman dyan. Hindi pala nakipagpalitan ng siraulo. Hindi, ayos lang yon. Sanay naman na ako sa ganito eh. Oh, nandyan na pala kayo. Nasaan si Dondon? Naliligo pa. Ang tagal nga eh. Wanan na kaya natin? Hintayin na natin. Baka mamaya kung anong gawin pa niyan eh. Oh, bakit ganyan ang mukha mo, Isabel? Huwag mo sabihing iniisip mo pa rin yung nangyari kaninang madaling araw. Sandali lang. Anong nangyari kaninang madaling araw? May tinatago kayo, no? Tanga, pinagsasabi mo. Ito kasing si Isabel kanina, ginising ako. Sabi niya may mga lalaki raw na nasa tapat. Pero pagbukas naman namin ng pinto, puro pusang itim lang naman ang nandun. Sabihin niyo kay Dondon ha, bilisan niya. Paparado ko lang ng maayos yung sasakyan. Nakabalagbag pala. Uy, Isabel, totoo ba yun? Oo, totoo. Pero hindi ka rin naman maniniwala eh. Tungkol dyan, may nakita rin ako kaninang madaling araw. Lumabas kasi ako noon para umihi. Tulog ka noon. Baka bumalik. We, di ka nga nagbibiro? Oo nga, ulit mo. Akala ko nga lang mga tambay sa labas eh, kaya hindi ko na pinansin. Bakit? Ano ba tingin mo sa mga yun? Ewan ko, basta, hindi ako komportable. Iniisip ko nga na sila yung pusa eh. Ha? Paano mangyayari yun? Ano yun? Aswang? Hindi agad nakapagsalita ang dalaga nang marinig ang sinabing yun ng kanyang kapatid. Naramdaman na lamang niyang nagtindigan ang kanyang mga balahibo. Yun din kasi ang naiisip niya. Mas lalo pang nadagdagan ng kanyang kaba nang malaman na maging si Larry ay ganun din pala ang iniisip. Uy, para kang timang. Binibiro ka lang. Katukin mo na yung isa doon, oh. Nabubisit na si Rigor eh. Umiling-iling na lamang siya at pilit na inalis sa kanyang isip ang mga narinig. Mga ilang sandali lang, sabay-sabay na rin silang lumabas ng bahay. Naglakad-lakad sila. Bawat madaanan nilang tao ay kanilang tinatanong. Pero bigo pa rin silang malaman kung saan nakatira ang matandang lalaki. Mas maganda kasi sana kung meron tayong picture eh. Sige nga, saan ka kukuha ng picture? Kay Aling Hermina, di ba siya naman na nagsabi nito? Hindi naman sila close nung doming eh. Kaya paano makakaroon ng picture si Aling Hermina ng matandang lalaki na yun? Mag-isip-isip ka nga. Kuya Rigor, subukan naman natin magtanong sa barangay hall. Baka meron silang alam kung sino si Mang Doming. Oo, mabuti pa nga. Saan ba barangay hall dito? Ako na magtatanong. Nilapitan ng dalaga ang isang matandang lalaki na nagtitinda ng isda. Agad naman siya nitong kinausap ng may ngiti. Barangay hall po ba? Doon po sa may gitna. May makikita po kayong pose ng ilaw doon na may karatula. Kakanan po kayo tapos diretso lang. Maraming salamat po. Ay, siya nga po pala. May kilala po ba kayo Mang Doming? Mang Doming? Parang narinig ko na ang pangalan niya eh. Pero hindi ko lang alam kung saan. Bakit? Wala po. Kapag po naalala niyo siya at ang itsura niya, sabihan niyo lang kami ah. Yung bahay po namin sa bandang dulo lang po. Maraming salamat po. Nagpakita ng makahulugan ng ngiti ang matandang lalaki. Umiti na lamang din si Isabel at agad na ring naglakad pabalik sa mga kapatid.
Pagdating nila ng barangay hall, ay agad nilang sinabi ang kanilang kailangan. Pero sa kasamaang palad, wala namang nakakakilala sa doming na sinasabi nila. Nang dahil dito, naghihinala na sila na baka niloko lang sila ni Aling Hermina. Bandang hapon, dakong 4:00, pagod na pagod silang tumungo sa kanilang inuupahan. Buwisit na buwisit din ng 3 lalaki dahil wala na naman silang napala. Ay nako, nakausap ko si Mang Jepoy mula sa mansyon. Ang sabi niya sa akin, wala na raw si Aling Hermina sa mansyon. Umalis daw kaninang umaga dala ng mga gamit niya. Wisit, mukhang hindi siya nagsabi ng totoo tungkol sa baul na yun ah. Ang masakla pa niyan, baka ibang susi naman yung binigay niya sa atin. Ay, wisit na matandang yan oh. Mukhang uunahan pa tayo sa kayamanan ah. Kumalma na nga muna kayo. Hindi tayo makakapag-isip ng maayos kapag lahat kayo emosyonal eh. O sige nga, sabi mo nga kung anong pwedeng gawin. Hindi nakapagsalita ang dalaga. Kahit di naman siya ay hindi rin alam ang gagawin. Minabuti na lamang din niyang manahimik sa gilid. Tulala ang magkakapatid. Pare-parehong nag-iisip. Nang unti-unti nang kumakagat ng dilim sa paligid, isang matandang lalaki ang kumatok sa kanilang pintuan. Di po ba kayo yung napagtanong ako kanina sa labas? Ano pong kailangan nyo? Ako ang kailangan nyo. Sandali, sino ka ba? Ako yung Mang Doming na hinahanap ninyo. Wala kaming oras makipaglukuhan, Manong ha. Itong bad trip kami, huwag kang sumabay. Huy! Bastos ka talaga sa matatanda, no? Kumalang ka nga. Walang manners ang putik. Sige nga, kung ikaw nga si Mang Doming, paano mo kami makukumbinse? Naglabas ng ID ang matandang lalaki. May kinuha rin itong larawan sa pitaka na kung saan kasama nila ang kanilang ama. Itong larawan na ito ay kuha nung kasal ng kaibigan namin. Matagal na kami magkakilala ng tatay ninyo. Kung ikaw naman pala si Mang Doming, ituro mo na sa amin kung nasaan yung baul. Nasa amin ang susi. Bubuksan na lang namin. Bakit nyo kinukuha ang baul? Wala na ba si Pascal? Wala na. Namatay siya nitong nakaraan lang. May kanser. Huminga ng malalim ang matandang lalaki at saka napailing na lamang. Sinabihan ko kasi siya noon na ipatingin na sa eksperto yung sakit niya. Ayaw pa talaga. Pasensya na Mang Doming ha. Pero wala kaming oras makipagdaldalan. Kailangan na naming malaman kung nasaan ang baul. Tungkol sa baul, wala yun sa akin. Ba't tinatarantado niyo ba kami? Ang sabi sa amin ni Aling Hermina, ibinigay daw sa inyo ni Papa. Sino ba nagsasabi sa inyo ng totoo? Kuya naman, kumalma ka nga. Pwede, Gor. Makinig ka nga muna kasi bago ka magmaktol dyan. Sige na, Mang Doming. Maupo kayo at sabihin niyo sa amin kung anong nangyari. Inihatid sa akin ni Hermina ang baul. May kasama pa nga siyang 2 lalaki nun. Inilagay ko ang baul dun sa bahay niyo, malapit dito. Pansamantala rin akong tumira dun. Kasi akong sinabihan ng tatay niyo na mag-alaga ng bahay. At bantayan na rin ang baul na binigay niya. Pero hindi ko inaasahan ang nangyari. May mga nagnakaw ng baul sa bahay. Sinubukan ko naman silang habulin pero nakakapagtaka na ang bibilis nilang makaalis. Ang bibilis nilang gumapang. Ewan ko kung maniniwala kayo pero tingin ko yung mga nagnakaw ng baul ay mga aswang. Ano? Anong aswang? Mang Doming, seryoso ka ba sa sinasabi mo? Aswang? Magnanakaw? At saka, anong aswang? Wala namang ganyan ah. Gawa-gawa lang ng mga matatanda yan ah. Totoong aswang. Kasi nung kinuha nila ang baul, hindi rin naman ako tumigil na gumawa ng paraan para mabawi yun. Hanggang sa may nakita akong aswang sa gubat. Muntikan pa nga ako mamatay eh. Tingnan nyo itong mahabang peklat ko sa tagiliran. Aswang ang gumawa niyan.
Totoang, magsabi ka nga ng totoo. Nagulat na lamang sila Isabel nang tutukan na ni Rigor ang matandang si Mang Doming. Banas na ang lalaki, pero si Mang Doming nanatiling kalmado lang. Pagod na kami dahil sa lintik na bowl na yan, ha? Kaya huwag mo na kaming tarantaduhin pa. Kuya, ano ka ba? Ibaba mo nga yan. Huwag mo akong hawakan. Madadamay ka, tingnan mo. Ako, pikon na ako, ha? Bro, kapag pinatay mo si Mang Doming, lalong wala tayong mapapala. Mamili ka. Sino pagkakatiwalaan mo? Itong kaibigan ni Papa? O si Aling Hermina na matagal na sa atin pero hindi naman talaga natin kilala? Marahang nilapitan ni Larry si Rigor. Tinapik-tapik nito ang lalaki sa balikat. Kalaunan ay huminahon na rin naman ito. Mang Doming, pasensya na, ha? Galit na galit kasi ako kapag nararamdaman kong niloloko ako eh. Pero iyo, hindi ko kayo niloloko. Totoo mga sinasabi ko. O sige, sabihin na natin mga aswang ang kumuha ng baul. Bakit naman nila kukunin yun? Di ba nga, ang gusto lang naman nila karne ng tao? Yun yung napapanood ko sa pelikula eh. Para mga tao rin naman kasi ang mga aswang. Kailangan din nila ng pera para mabuhay. Huwag kayong mag-alala. Nasa akin naman ang susi eh. Wait, ibig sabihin itong susi na nasa amin eh, peke? Kung si Hermina ang nagbigay sa inyo niyan, peke yan. Duda rin ako sa matandang yun eh. Kahit ang papa niyo, duda rin sa kanya. Nung una kasi, kay Hermina dapat ipagkakatiwala ang baul at ang susi. Pero dahil nagkaroon ng pag-aalinlangan ng tatay ninyo, sa akin niya pinagkatiwala yon. Mang Doming, alam niyo ba kung anong laman ng baul? Hindi. Binigay yun sa akin ng tatay niyo nang nakakandado na. Kahit tanungin ko siya, ayaw niya ring sabihin. Basta ang sabi lang niya, kayamanan daw yun. Kayamanan ng buong pamilya niyo, na kayo magkakapatid lang ang magmamana. Walang yung buhay naman to. Saan naman natin nahanapin yung baul na yun? Hindi nga natin alam kung nasaan ang mga aswang na kumuha nun. Huwag kayong mag-alala. Nasa atin naman ang susi eh. Kaya malabong mabuksan nila yon. Kahit pukpukin nila yung kandado, hindi masisira yun. Meron akong alam na lugar na matagal ko nang pinag-iinalaan. Bayo ng mga aswang. Nakatirik sa gitna ng kagubatan. Kung gusto nyo, sasamahan ko kayo para malaman natin kung aswang nga ba mga naroroon eh. At kung naroon ba ang baul na hinahanap ninyo. Okay, sige, Mang Doming. Ituro mo sa amin kung nasaan yan. Lahat gagawin namin, makuha lang yan. Mamayang 12:00 ng gabi, aalis tayo. Oh, bakit mamaya pa? Pwede naman ngayon ah. Ang nabasa ko kasi sa paniniwala ng mga naniniwala sa aswang, 12:00 ng gabi, umaalis ang mga aswang sa bahay nila. Kung totoo man yun, mas magandang gamitin natin ang pagkakataon na yun. O sige, susubukan namin ang sinasabi mong yan, Mang Doming. Wag mo sana kaming niloloko ha. Kasi ayaw ko talaga sa lahat ng manloloko. Pumapatay ako ng manloloko. Sa sinabing yun ni Rigor, nakita nilang nakaramdam ng kaba ang matandang si Doming. Noong mga sandali ding yun, pakiramdam ni Isabel, lumalabas na rin ang tunay na kulay ng kanilang panganay. Unti-unti tuloy niyang naiisip na baka totoo ang narinig niyang usapan noon ni Larry at Rigor na minsan merong napatay na babae ang lalaking si Rigor nang dahil sa panluloko. Nagpaalam na muna matandang si Doming sa kanila. Kailangan daw kasi nitong ihanda ang mga gamit nito sa kanilang pag-alis. Nang sila na lamang ang magkakasama, hindi pa rin nila magawang pagkatiwalaan ang matandang lalaki. Ano sa tingin nyo? Nagsasabi ng totoo yung matandang yun? Oo nga, at kaibigan siya ng tatay natin. Pero paano tayo makakasigurado na talagang kinuha ng mga aswang ang baul? Bukas ng umaga, kapag wala tayong napala ngayon, puntahan mo yung bahay natin. I-check mo kung may baul doon. Wala rin akong tiwala sa Mang Doming na yan eh. Kasi kung iisipin mo, no, sa dami ng pwedeng magnakaw, aswang pa. At kung aswang nga talaga, bakit yung baul pa ninakaw?
Parang alam na alam nilang kayamanan ng laman ng baul na yun ah. Ibig sabihin, kaya alam ng mga aswangan tungkol sa baul, may nagsabi sa kanila. Ano yun? Sinabi ni Aling Hermina sa mga aswang? O baka isa rin siya sa mga aswang? Yung matandang yun. Aswang? Paano mangyayari yun eh? Bagal-bagal lang ang kumilos. Eh di ba lahat ng luto ni Mang Hermina walang bawang? Baka nga aswang siya. Ay, tigilan nyo na nga yung aswang-aswang na yan. Nakakairita na eh. Hindi naman totoo yan eh. Kaya lang naman ako pumayag kasi gusto ko malaman kung totoo yung sinasabi ni Mang Domeng. Dahil kung hindi, babarilin ko na talaga siya. Sa mga sandaling ito, hindi malaman ni Isabel kung kanino ba siya matatakot. Kung sa kanyang Kuya Rigor ba na parang nagiging ibang tao kapag may hawak na baril, o sa mga aswang na hindi pa naman nila sigurado kung totoo ba talaga. Ay nako, mag-aalauna na wala pa rin yung matandang yun. Baka nga siguro niloloko lang tayo nun eh. Siguraduhin niya lang na hindi ko na siya makikita kapag ginawa niya yon. Oo, kalma. Ayun na oh. Alam niyo namang matanda eh. Babagal-bagal na kumilos yan. Tara, lapitan na natin. Mang Domeng, Hoy, sensya na kayo at natagalan ako ha. Nasikaso ko pa kasi yung mga paa ko eh. Nabubog kasi ako kanina. Kaya yun, dilinisan ko lang muna. kaya niyo naman po bang maglakad pa? Oo, hindi naman sa talampakan ng sugat ko eh. Dito lang banda sa may ibabaw. Nabagsakan kasi ng garapon kanina. O tara na, ituro mo na sa amin kung nasan. Nasasayang ang oras ko eh. O siya, sige. Sundan niyo ako. Pero ito lang ang tatandaan niyo ha. Kapag may nakita kayong tao sa kagubatan, hindi natin sila pwedeng lapitan kaagad. Wala tayong pagkakatiwalaan ha, kung hindi natin kilala. Baka mga aswang na yun. Una. Aswang. Di naman kasi totoo yan eh. Magtiwala ka na lang kasi, Kuya Rigor. Mainit kasi ulo mo eh. Bro, isipin mo na lang na kapag nakuha na natin yung baul, paldo-paldo na rin tayo. Nanahimik na lamang sila habang nakasunod sa matandang si Mang Domeng. Nagdaan lang ang halos 15 minutong lakaran, meron na rin silang natanaw na bahay. Walang kuryente roon pero maliwanag dahil sa naglalaki ang gasera sa tapat ng pinto. Meron din mga sulo sa bawat palibot ng bahay. Ilang linggo ka nang binabalik-balikan to. Nagmamasid-masid lang ako. Pero hindi ako makalapit. Hindi ko kasi talaga sigurado kung aswang ba ang mga nakatira dyan o hindi eh. Pero madalas ko silang makita sa mga ganitong oras. Lagi silang umaalis. May mga naiiwan lang sa bahay nila para magbantay. Eh bakit nyo naman naisip na kayo na inala sila? Ang bibilis silang tumakbo eh. Di ba nga, yung huli kong punta rito, nasugatan nila ako. Buti na lang eh, nagpatangay na lang ako sa ilog, kaya ako nakatakas sa kanila. O sige, ako na lalapit. Teka, wag muna. Hintayin na muna natin may lumabas mula roon. Late na tayo, mahigit ng 1 oras. Sabi mo 12:00 sila nalabas. Ibig sabihin, kanina pa sila wala sa bahay nila. Kasabi lang, may naiiwan nga sa bahay eh. Tingnan nyo maigi. May mga tao sa loob. Mas malino pa mga mata ko sa inyo eh. Eh ang babata nyo pa naman. Nagbuga na lamang ng hangin ang binatang si Rigor. Mga ilang sandali lang, nakita na rin nilang may 5 kalalakihan na lumabas. Sa isang iglap lang, nawala na kagad ang mga yon. Hindi nila nakita kung saan dumaan. Mang Domeng, pwede na ba tayong lumapit? Oo, tara na. Walang sali-salita, agad na naglakad ang lalaking si Rigor palapit sa bahay. Nauna na itong pumasok ng bakuran. Kuya Rigor, ano ginagawa mo? Di ba may bantay? Papatayin ko na kagad. Naabutan nila sa loob ang isang matandang babae. Puti na rin ang buhok nito. Nanlalaki ang mga namumulang mata
habang nakatingin sa kanila. Nasaan na yung baul na dinala daw ng mga aswang? Ilabas mo kasi kung hindi, pasasabugin ko ang ulo mo kahit na matanda ka pa. Rigor, hindi ka pwede magpaputok. Maririnig tayo ng mga kasama niyan. Wala akong pakialam, no? Hindi nagsasalita ang matandang babae. Nakatingin lang yun sa kanila na parang nag-aabang kung ano ang kanilang gagawin. Lumapit ng bahagya ang binata. Hindi nito inalis ang pagkakatutok ng baril. Nasaan ba yung baol? Ibigay nyo na lang para... Pinaputukan ni Rigor ng baril ang matandang kaharap nila. Pero dahil nakailag yon, tinamaan lang ang matanda sa bandang braso. Nang makita nila ang itsura ng matanda, dito na naniwala si Rigor na totoo nga talaga ang mga aswang. Halimaw na ang mukha ng matanda na gumagapang pa sa pader. Dahil sa pagkabigla ni Rigor, pinagbababaril niya ang matandang aswang. Nang tamaanan niya yun sa batok, agad na bumulagta ang aswang na yun. Tara, hanapin na natin ang baul. Malaki naman kaya madali nating makikita yun dito. May kalakihan ang bahay kaya naghiwa-hiwalay sila. Maya-maya pa, meron na silang nakitang baul sa silong ng bahay. Agad na hinilan ni Larry at Dondo ng baul na yun at pinakita kay Mang Domeng. Oo, yan na yung baul na yan. Yan ang baul kung saan nakalagay ang yaman ng tatay ninyo. O tara, buhatin nyo na yan at alis na tayo. Aba, ayos, mayaman na ako. Oy Rigor, mas malaki sa amin ni Larry ha. Kami nakakita nito. Manahimik ka. Kayo nagsabi na pantay-pantay lang tapos ganyan na utak mo. Basta ako, bigyan niyo lang ako ng pampaopera ng boyfriend ko. At kaunting pera para makapagsimula, masaya na ako roon. Mamaya na kayo manggatian. Mas kailangan nating umalis ngayon dahil baka babalikan tayo ng ibang aswang. Binuhat ni Dondo ng mag-isa ang baul. Pero hindi pa sila nakakalayo, naramdaman na nila ang mga aswang. Agad silang nagtago sa gilid. Nung mga sandaling yun, nakaramdam na sila ng takot. Pakiramdam ni Isabel, mapapahamak sila sa oras na makita sila ng mga aswang. Habang nakatago sila, natatanaw pa nila ang mga aswang sa bahay. Galit na galit ang mga yon nang madat ng patay na ang isa sa mga kasamahan nila. Ginawa nila ang kanilang makakaya para madaling makalayo roon. Pero sa mga sumunod na sandali, nagkahiwa-hiwalay na sila. Nag-iba ng direksyon ng lalaking si Rigor pagkatapos agawin kay Dondo ng baul. Si Larry at Dondo naman ay naligaw na rin ng direksyon. Si Isabel at Mang Domeng pansamantala silang tumigil. Hinihingal ang matanda, kumikirot din ang sugat sa paa. Nako Iya, iwan mo na ako. Sundan mo mga kapatid mo at baka hindi ka pa nila hatian. Sige na, iwan mo na ako. Baka mapahama ka rin. Paano po kayo? Huwag mo akong isipin. Patanda na ako. Mahalaga na lang sa akin nagawa ko ng huling bilin sa akin ni Pascal. Nagdadalawang isip ang dalaga kung iiwan niya si Mang Domeng. Kahit natakot siyang baka hindi siya mabigyan ng mana, inaalala pa rin niya ang kaligtasan ng iba. Lalong-lalo na nang matandang tumulong sa kanila. Hindi ko po kayo iiwan. Diyos ko, huwag ka na makulit, Iya. Mauna ka na. Mapapahama ka rito kapag nakita tayo ng mga aswang. Hindi ko iiwan ang taong tumulong sa akin. Yun ang pangalan sa akin ni Papa nung malakas pa siya. Ikaw yata nagmana ng ugali ng papa mo no? Mabuti ka rin, Iya. Hindi po ako mabuti. May mga pagkakamali rin po ako nagawa sa buhay. Nanahimik ang dalawa nang bigla na lamang makarinig sila ng mga kaluskos. Sumiksik sila sa gilid ng malaking ugat ng puno. Dumapa silang dalawa. Wala na silang pakialam kung sumubsob sila sa lupa, wag lamang silang makita ng mga nilalang. Nang makalagpas na sa kanila ang mga aswang, saka lamang sila nakahinga ng maayos. Dito po tayo dumaan. Bumalik na lang po muna tayo sa bahay namin. Nung mga oras na yon, doble-doble ang kaba ng babae.
Wala siyang kasiguraduhan kung makaliligtas pa siya roon. Malaki ang kagubatan. Hindi rin niya matandaan ang daan pabalik. Basta sinunod na lamang niya ang sinasabi ni Mang Doming. Kahit 2 beses na silang naligaw, nakalayo na rin sila sa pinanggalingan nila. Ang kaso nga lang, bigla na lamang silang hinarang ng 2 aswang. Napatigil sila. Agad na dumaloy ang kakaibang kaba at takot sa kalooban ng dalaga. Iha, ito na ang tamang pagkakataon para iligtas mo ang sarili mo. Pero Iha, ito ang susi ng baul, oh! Akmang ihahagis na sana ni Mang Doming ang susi, pero hindi na nito nagawa ng habultin na ito ng mga aswang. Tumakbo na lamang na mabilis si Isabel. Hindi na niya nagawa pang lingunin na matanda. Naiiyak na lamang siya nang tuluyan na siyang makalabas ng gubat. Hinang-hina ang babae. Nanlalambot ang kanyang tuhod pagdating niya sa kanilang bahay. Naabutan ni Isabel ang kanyang 2 kuya, si Larry at si Dondon. Agad siya nitong nilapitan at hinuwakan na magkabilang braso. Nasaan si Rigor? Nasaan? Hindi ko alam. Balak niyong isahan kami, no? Nasaan si Rigor? Ituro mo sa amin! Hindi ko nga alam. Hindi ko siya kasama. Ang kasama ko lang ay si Mang Doming. Si Mang Doming na kinuha na ng mga aswang. Naupo na lamang ang dalaga sa sahig habang humahagulgol. Saka lamang natauhan si Dondon sa mga sandaling yun. Kumalma na rin ang 2 binata. Inalalayan nilang makaupo si Isabel sa sofa. Ikaw naman kasi. Bakit mo naman kasi binigay sa kanya buwat-buwat mo na nga? Hindi ko naman binigay. Pinahawak ko lang sa kanya kasi nangalay ako eh. Malay ko bang darating ang mga aswang at magtatakbuhan tayo. Nag-iba siya bigla ng direksyon eh. Balak niya talagang suluhin yung mana ni Papa. Huwag kayo mag-alala. Hindi naman niya mabubuksan yung baul eh. Anong hindi? Nasa kanya na nga yung susi na bigay ni Mang Doming. Kanina, may binigay sa akin si Mang Doming na susi. Kaso, hindi na niya naabot sa akin. Hinablot na siya ng mga aswang. Tingin ko, peking susi yung nakay Kuya Rigor. Wala rin tiwala sa kanya si Mang Doming eh. Buti nga sa kanyang siraulo siya. Sakim, sugapa. Makain sana siya ng aswang. Sabay-sabay na lamang silang napalingon sa tapat ng marinig nilang dumating na si Rigor. Hindi pa man nakakapasok ng bahay ang binata, nilapitan na agad ito ni Dondon. Hinawakan ni Dondon ang kwelyo ni Rigor. Walang niya ka? Balak mo pa talaga suluin ang kayamanan na para sa ating lahat, ha? Ano? Pinagsasabi mo? Marahas na inalis ni Rigor ang kamay ni Dondon at tinulak ito ng malakas. Sinadya mo talaga mag-iba ng direksyon kasi ayaw mo kaming hatian, sakim ka, siraulo ka. Maayos naman ang usapan natin, bro, ah. Bakit ka naman ganyan? Ano ba pinagsasabi nyo? Wala akong balak na suluhin yun, no? Nagkataon lang na nauna akong tumakbo. Malay ko ba kung sumunod kayo sa akin? Sinadya mong kunin sa akin yung baul. Baliw! Ano pinagsasabi yung sinolo ko? Nasaan pala yung baul? Hindi ko naman nabuksan yun. Peki yata tong susi na binigay ni Mang Doming. Yang ginawa ko, itinago ko na muna sa gubat. Hindi ko yung madadala dito nang ako lang mag-isa dahil may humahabol din sa aking mga aswang. O di ba? Tinangka mong buksan? Ibig sabihin, may plano kang isahan kami. Itid naman ang utak mong isip bata ka. Malamang, bubuksan ko yun para makasigurado kung totoong yun ang baul na hinahanap natin. Ano ba minamaktol mo? Wala naman sa akin yung baul. Wala rin ako napala kasi niloko tayo ni Mang Doming. Balikan na natin yung baul at iuwi natin dito. Tapos, ipawasak na lang natin para mabuksan. Hindi mo basta-basta mawawasak yun. Sobrang tibay nun eh. Lalo na yung kandado. Kailangan talaga natin yung susi. Biniyag na ng mga aswang si Mang Doming. Kung sana hinintay nyo kaming 2, edi sana nasa atin na yung susi at nabuksan na natin yung baul. Lecheng buhay to. Kung kailan nasa atin na yung baul, wala naman yung susi. Buisit. Tingin ko, kailangan na muna natin puntahan yung mga aswang at kunin kay Mang Doming yung susi.
Saan nga? Babalik tayo sa bahay na yun? Malamang sa malamang, hindi natatambay ang mga aswang doon. Yun lang. Di ko rin alam. Nasa gubat lang ang mga yan. Suyurin lang natin yung gubat bukas. Papasok na sana si Rigor sa kanilang bahay nang biglang magsalita pa si Dondon na kinabwisit naman ng binata. Bigo ka sa pagtangka mong solohin ng yaman. Galingan mo sa susunod, ha? Hoy, ilang beses ko mang sasabihin sa'yo, hindi ko intensyon na itakbo ang baul. Di ka ba nakakaintindi? O gusto mo barilin na kita ngayon? Sus, matapang ka lang kasi may baril ka eh. Biglang kinuha ni Rigor ang kanyang baril. Itinutok niya yung kay Dondon. Pero hindi na nagpapakita ng takot ang binatang si Dondon. Sa halip ay hinawakan pa nito ang baril at saka itinutok ng malapitan sa muka. O yan! Iputok mo! Ano, kaya mo? Pwede ba? Huwag na nga kayo magganyan. Sa halip na nagkakagulo tayo, magkaisa na lang tayo. Saka na kayo mag-away kapag nakita na natin laman ng baul. Kaya mas lalo tayong nahihirapan eh. Kasi wala kayong pagkakaisa. Pareho kayong gahaman eh. Tama naman si Isabel eh. Kaya tigilan nyo na yan. Wala namang mangyayari kung isa sa inyo mamamatay. Mas malulugi pa kayo. Ibinabahan ni Rigor ang baril at saka bumuntong hininga. Ibinalik nito ang baril sa tagiliran. Bukas ng umaga, balikan natin ang baul para patunayan ko sa inyo na hindi ko yun susuluhin. Itinago ko yun sa isang maliit na kuweba. Naglakad na lamang papasok ng bahay si Rigor. Nakahinga naman ang maluwag si Isabel dahil humupa na rin ang gulo. Naging kalmado man ang kanyang mga kuya na natili namang magulo pa rin ang utak ng babae. Naiisip niya pa rin ang huling eksena na nakita niyang hinablot ng mga aswang ang matandang si Domeng. Oh, pampantok lang. Baka hindi ka na naman makatulog bukas. Maaga pa alis natin. Maraming salamat, kuya. Isabel, kakampi mo ako rito. Wala akong tiwala kay Rigor at kay Dondon. Tayong dalawang dapat magtulungan. Anong plano mo? Nararamdaman ko kasi na papatayin tayo ni Rigor kapag nakuha na natin yung susi eh. Ganon din ang pakiramdam ko kay Dondon. Kaya bukas, uunahan ko na sila. Ano? Huwag ka nang maingay. Lakas ng boses mo eh. Papatayin mo yung mga kapatid natin para sa yaman? Napaka-inosente talaga ng utak mo eh, no? Isabel, tayo ang mamamatay kung hindi natin tatapatan ng kademonyohan yung dalawa nating kapatid. Kailangan nating palaban tayo. Kita mo naman na unti-unti nang lumalabas yung kulay ng dalawa, di ba? Tingin mo, susunod sila sa kasunduan na maghahati? Hindi. Parehong sakim yung dalawang yun eh. Pero kapatid natin sila, kuya. Sus, si Papa nga, kinaya nating mawala eh. Yung dalawang demonyo pa kaya? Hindi na nakapagsalita pa si Isabel. Nakaramdam na naman siya ng konsensya. Alam niyang wala naman silang pagkakaiba kay Dondon at Rigor. Dahil isa rin naman siya sa mga pumayag na mawala agad ang kanilang ama. Bumuntong hininga na lamang ang dalaga at saka nilaklak ang alak na binigay ni Larry. Nagising ang dalaga na wala ng sasakyan sa labas. Naalimpungatan siya. Inakala niyang iniwan na siya ng mga kuya niya. Pero nawala ang kanyang kaba nang makitang kalalabas lang ni Rigor sa banyo. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Bakit? Iniisip mo na iniwan ka na namin? Oo, hindi naman malabo eh. Kaya mo nga pumatay ng tao, mang-iwan pa kaya. Pati ikaw? Pinagdududahan mo na ako? Huwag na tayo maglukahan, kuya. Alam ko naman na pinagdududahan mo rin naman kami. Dahil alam ko, wala tayong tiwala sa isa't isa. Dami mo ring alam eh, no? Sige na, magbibihis na ako. Himulang hindi naggalit si Rigor.
Nagtataka siya pero iniisip na lamang niya na mas mainam na ngayon. Umalis na rin sila ng bahay. Malakas ang kanilang loob dahil noong mga sandaling yon ay tirik na tirik ang araw. Inabot na sila ng tanghali sa kakahanap. Hindi na rin kasi matandaan ni Rigor ang daan patungo sa kuweba. At dahil nga rito, nagsimula na namang maginala ang lalaking si Dondon. Kunwari ka lang siguro na hindi mo mahanap ano. Hoy, Dondon, wag mo akong simulan ha. Parte to ng plano mo. Hindi ko nga talaga mahanap eh. Kaya manahimik ka na lang pwede. Hindi ako makapag-concentrate. Kuya Dondon, please, manahimik ka na muna. Hindi ba kayo natatakot kay Rigor? Hanggang ngayon, nasa kanya pa rin yung baril ko. E paano kung bigla niya tayong pagpapapatayin? Kulit talaga nito. Ayaw na lang manahimik. Hindi ako ganun, no? Sira ulo ka ba? Sus! Rigor! Ikaw ang unang nakaisip na patayin si Papa. Kaya masisisi mo ba akong isipin to? Iba naman ang senaryo na yun. Si Papa, alam naman nating mamamatay na talaga. Eh kayo mga kapatid ko, buhay na buhay kayo. Eh pwede ba? Tigilan mo na ako, Dondon. Basta, kapag may ginawa ka masama, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka, Rigor. Wala akong pakialam kung magkapatid tayo. Hindi naman kayo eh. Alam nyo, sa kakaganyan nyo, tayo ang mapapatay ng mga aswang. Baka nakakalimutan nyo, biyag nilang taong may hawak ng susi. Kaya nga dapat magkaisa tayo na makuha ang susi. Pero ito namang isang to. Boses ng boses, wala namang ambag. Anong sinabi mo? Kuya Dondon! Pasalamat ka na lang talaga, nandyan si Isabel eh. Eh di salamat na lang. Pinagpatuloy pa nila ang kanilang paghahanap. Pero inabot na sila ng 4:00 ng hapon, saka lamang nila natanaw ang kuwebang sinasabi ni Rigor. Dali-dali silang lumapit doon. Pumasok sila sa loob at inilawan ng buong kuweba. Kaunting lakad lang sa loob ay nakita na kagad nila ang baol. Agad nila itong binuhat palabas. O ano, ito na yung baul oh. Siguro naman mananahimik na ang kaluluwa mo. Sinabi ko naman kasi sa inyo eh, wala akong planong suluhin yan. Kapatid pa rin naman ang turing ko sa inyo. Ewan ko na lang kung ganun pa rin ang turing nyo sa akin. Dahil lang dyan sa laman ng baul na yan. Eh dapat lang naman talaga na patunayan mong hindi ka traidor. Wala akong tiwala sa iyo eh. Mas magandang iuwi na muna natin to sa bahay. Saka natin hanapin si Mang Doming. Goods. Okay rin ako dyan sa idea na yan. O sige, Okay din ako dyan. ako rin. Ay nako, sa wakas, meron din tayong napagkasunduan. Mas maganda siguro kung si Isabel na lang ang gumawa ng mga plano natin. Nagkakasundo pa tayo eh. Wala namang problema sa akin eh. O sige, si Isabel na rin na magbuhat nitong baul na ito para hindi ako magduda. Ang bigat naman yan. Ikaw na lang, Kuya Larry. Baka mamaya iwan niyo pa ako kapag may nakasalubong tayong aswang eh. Mga ilang sandali lang, umalis na rin silang 4 doon. Sinimulan na rin nila ang paglalakad. At dahil malayo-layo pa ang kanilang tatahakin, inabot na naman sila ng dilim sa daan. Sa puntong ito, nagsisimula na namang dumaloy ang kaba sa kalooban ni Isabel. Hanggang sa mga sandaling yun pa rin kasi, hindi pa rin nila mahanap ang daan palabas sa gubat na yun. Di man lang tinandaan yung dinaanan natin kanina. Eh, ikaw ang unang nakarating dun, Rigor. Isisisi mo na naman ba sa akin? Kayo nga, hindi nyo rin natandaan eh. Sinisi ko ba kayo? Pumagitna na sa kanilang dalawa ang dalagang si Isabel. Nararamdaman na naman kasi ng babae na parang magpapang-abot na naman ang mga ito. Eh, makakalimutin ako sa direksyon eh. Kung talagang kilala mo ako, dapat alam mo yun. Pasensya ka na ah. Hindi kasi kita kilala eh. Kung sa bagay, Oh bro, huwag mo na ituloy. Kapag ako nainis, itatakbo ko na tong baol. Pwede subukan mo. Uy, biro lang naman. Seryoso ka masyado eh.
Napatigil silang nang marinig ang mga tunog na yon. Bumukas na agad sa kanilang mukha ang takot. Ramdam nila, alam na nilang mga nasa paligid ay mga aswang. Kaya naman inihanda na nila ang kanilang mga sarili. Pansamantalang inilapag ni Larry ang baul. Maya-maya pa, Nandiyan na sila! pinayuko ni Larry si Isabel. Ganon din naman si Dondon at Rigor. Wala talaga kayong tiwala sa akin no? Bakit may mga baril din kayo? Anong gusto mo? Ikaw lang? Binigyan lang ako ni Dondon. Huwag mo akong sisihin. Saka lang napagtanto ni Isabel na mga baril pala ang laman ng bag na inilagay ni Dondon sa compartment. Laking pasasalamat ni Isabel noon kasi kahit na papaano, nagagawa nilang maitaboy ang mga aswang. Sa may gilid, tara! Doon ang daan! Hinila ni Isabel ang baul. Tinulungan naman siya ni Larry. Nang makarating sila sa gilid, umuna naman si Rigor sa pagpapaputok. Larry, bigay mo yung baril kay Isabel. Ikaw magbitbit ng baul. Ha? Sigurado ka ba? Para mas mabilis tayo. Sige na! Nagulat na lamang ang dalaga nang iabot sa kanya ni Larry ang baril. Marunong naman siyang gumamit nito dahil nagpa-firing din naman siya nung isinasama siya ng kanilang ama. Ang kaso nga lang, takot siya sa putok ng baril. Pero kahit na ganun, hindi siya nawalan ng lakas ng loob para kalabitin din ang gatilyo. Nakipagsabayan siya sa kanyang dalawang kuya. Sa unang 10 minuto ay nagawa nilang takasan ng mga aswang. Marami na rin silang tinamaan. Pero hindi habang buhay ang kanilang swerte. Dumating na rin sila sa puntong naubusan na sila ng bala. Dito na muna tayo sa punong to. Wala tayong magagawa nito. May 3 pa akong bala. Sira ulo ka ba? Ano magagawa ng 3 bala mo? Ilagpas 10 yung aswang na natitira. Anong gusto mo? Mamatay na lang tayo ng ganito? Lalaban ako. Hanggang kamatayan. Hindi ako duwag kagaya mo, no? Ako rin. Lalabanan ko na lang sila kaysa matigo akong walang saysay. Hindi na natin sila pwedeng labanan. Mamamatay lang tayo. Umisip tayo ng ibang paraan para hindi nila tayo masundan. Biglang tumayo si Dondon ng mga sandaling yon. Akala nila lulusob ang binata sa mga aswang. Pero nagulat na lamang sila nang bigla sila nitong tutukan ng baril. Uy! Ginagawa mo! Kuya Dondon, ano to? Nagkausap na tayo, di ba? Sinasabi ko na nga be. Siya ang totoong sakim sa ating 4 eh. Ginagawa ko lang kung ano sa tingin ko makakasalba sa akin. Tingin nyo, may tiwala ako sa inyo? Alam ko na tumatakbo na rin sa utak nyo na kapag nakuha nyong susi, papatayin nyo rin ako. Ba't tarantado? Ikaw lang nag-iisip niya, no? Ikaw lang ang utak kriminal dito eh. Don, bro, baba mo yan. Pag-aatihan natin to ng patas. O kung gusto mo, 50% sa'yo eh. Pag-aatihan na lang namin ng natitirang kalahating porsyento. Makinig ka bro, magkakapatid tayo. Kuya Dondon, magkakadugo tayo rito. Hindi dapat tayo nagpapatayan. Magkakapatid? Magkakadugo? Wow ah! Kailan nyo ba pinaramdam sa akin yan? Parang nakakalimot na kayo sa pangmamaliit sa akin. Nakalimutan nyo namang pinagmumukha nyo akong tanga at mangmang palagi. Kayong dahilan kung bakit na ako naging ganito. Kaya wala kayong karapatan na tawagin akong kapatid o kahit nakadugo. Wala akong pamilya na kagaya ninyo. Eh wala rin kaming pamilya na gaya mong sakim. Ang inabol! Bro naman! Gusto mo kunin? Eh di kunin mo kung kaya mo! Napagilid si Rigor ng barilin ni Dondo ng puno na nasa gilid nila. Dito nila naramdaman na handa nga talagang pumatay ng tao ang binatang si Dondon. Ibigay niyo sa akin ang baul kung ayaw niyo mamatay. Sige na, ibigay niyo na sa kanya. Pero paano naman tayo? Ibigay niyo na sa kanya. Kanya-kanya na yan. Mas mahalaga ang buhay natin kaysa sa kayamanan na yan. Baliw ka ba, Isabel? Ang dami na natin pinagdaanan tapos hahayaan lang natin mapunta sa kanya lahat?
Sabi ko na nga ba at hindi ka papayag, siraulo ka Pero wala ka namang magagawa. Huwag ka nang umepal. Ipapaalala ko lang sa'yo, Rigor May 2 bala pang baril na hawak ko. Walang iya ka talaga. Demonyo ka! Sakim! Sugaba! Ayoko nang maraming sinasabi. Ilapit mo na rito yung baul. Kung hindi, 2 sa inyo mamamatay. Kuya Larry, ibigay mo na nga sa kanya. Kesa mamatay silang 3, napagdesisyonan na rin ni Larry na isuko na ang baul na kanilang pinaghirapan. Marahan itong binuhat ang baul. Inilapag yon sa tapat ni Dondon. Dahil malaki naman ang katawan ng binata, naipasan agad ni Dondon ang baul sa kanyang kaliwang balikat. Nakatutok ang baril sa kanila habang unti-unting naglalakad paalis. Yan! Ganyan nga! Manahimik kayo dyan Huwag na kayong sumunod at baka mabawasan pa kayo ng isa. Walang iya ka. Kainin ka sana ng mga aswang. Tumawa na lang ang lalaking si Dondon at tuluyan na itong tumakbo. Galit na galit naman si Rigor ng mga sandaling yon. Ilang beses pa nitong sinuntok ang katawan ng puno. Hindi dapat natin hinayaang makuha ni Dondon ng baul Paano na tayo ngayon? Ano ba gusto mo? Mamatay tayong 3? Hindi ka ba nakikinig? 2 lang yung bala niya. Ibig sabihin, may isang makakaligtas sa atin. Baka nga 3 pa tayo makaligtas kung hindi niya tayo tatamaan Tama na bro. Walang mali sa ginawa natin. Mas maganda nang hayaan natin si Dondon ngayon. Mas nasa panganib ang buhay niya kaysa sa atin. Mas nakabulin siya ng mga aswang Bisit na buhay to. Kung ako sana tumayong leader sa atin, di sana hindi tayo naisahan ni Dondon. Wala na tayong magagawa. Ang dapat nating gawin ngayon, makontento na lang tayo sa latak na pamana sa atin ni Papa. Hayaan na natin ang kayamanan na yun kay Dondon. Mahirapan pa tayo doon. Ang daming kaagaw. Hindi. Di ako papayag na mapunta yun sa kanya. Gagawan ko to ng paraan. Nang marinig nila yon, ay agad-agad silang nagtungo sa direksyon na dinaanan ni Dondon. Nang marating nila yon, nakita nila si Aling Hermina na nakahawak na sa kaliwang braso nito. Habang si Dondon naman ay sugatan na rin ang kanang braso. Nung una, nalilito pa sila kung ano ang nangyayari. Nalilito sila kung bakit naroon ang matandang babae at kung bakit sugatan ng 2. Aling Hermina, ano ginagawa niyo rito? Aswang ang matandang yan. Balak niyang kunin sa akin tong baul. Nasa kanya ang susi nito. Nakuha niya kay Mang Dobeng. Wala kayong karapatan na ariin ang baul na yan. Para sa amin ang laman yan at hindi para sa inyo. Sinasabi ko na nga ba At may tinatagong katauhan ng matandang yan Aswang ka pala, Aling Isabel? Ang tagal kang nasa amin pero niloko mo lang pala kami tungkol sa katauhan mo. Anong niloko? Masyado lang talaga kayong abala sa yaman ninyo kaya hindi nyo ako napapansin. Aling Hermina, wala kang karapatan na ariin ang kayamanan ng tatay namin. Hindi ka naman namin kamag-anak Sino ka ba? Mas walang karapatan ng mga anak ni Don Pascal dahil kayong 4. Masasama kayong anak. Pinatay nyo ang sarili nyong ama. Kayong pumatay sa kanya, kaya hindi ito mapupunta sa inyo. Sinubukan ni Dondon na paslangin ang matandang aswang, pero dahil likas sa matanda ang pagiging mabilis, nakailag ito ng bahagya at tinamaan lang ito sa kamay. Dahil dito, nabitiwan ni Aling Hermina ang hawak-hawak na susi. Noong mga sandaling yon, hindi na rin nagsayang ng oras si Rigor. Mabilis itong tumakbo patungo sa matandang aswang. Sinipa yun ni Rigor. Nang tumalsik ito, sinamantala na nitong kunin ang susi. Ang kaso nga lang, hindi naman pumabor sa kanila ang sumunod na nangyari. Dahil maya-maya lang ay dumating na rin ang ibang aswang na kasamahan ni Aling Hermina. Inatake na mga yun si Dondon. Sa takot na mamatay, lumayo ang lalaki. Sinubukan pa nitong bitbitin ang baul pero hindi na nito kinaya.
Hindi nila ng mga aswang ang baul at saka mabilis na umalis. Hindi ako papayag na kayo makinabang sa yaman ni Don Pascal. Inyo ang susi, pero nasa amin ang baul. Kahit duguan na matandang babae, agad na itong gumapang paalis. Natulala na lamang si Isabel sa lahat ng mga nangyari. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang kasambahay na matagal nang naging parte ng kanilang buhay ay isa palang aswang. Napatingin silang lahat kay Dondon. Agad sila nitong tinutukan ng baril na kalaunan ay tumigil ang tutok kay Rigor. Nang dahil sa katangahan mo, nakuha na naman ng mga aswang ang yaman ni Papa. Mahihirapan na naman tayo makuha ang mga gusto natin eh. Kahit na kailan talaga, wala kang utak. At kung meron man, hindi mo namang ginagamit. Sige, lumapit ka. Puputokan talaga kita. Don, wag mo akong gawing tanga. Alam kong wala nang bala yan. Nagpaputok ka sa amin kanina ng isa. Nagpaputok ka rin ngayon ng dalawa kay Aling Hermina. Kaya wala ka ng bala, no? Wala ka ng pag-uugutan ng tapang mo. Walang takot na lumapit ang lalaking si Rigor. Galit na galit ito kay Dondon. Nang makalapit na ito, ay agad nitong sinuntok sa mukha ang binata. Hindi pa ito nakontento. Pinagsisipan niya pa ito ng matumba na ito. Hindi pa sana titigil ang lalaking si Rigor kung hindi ito inawat ni Isabel. Dapat patay na natin tong tarantadong to eh. Pinagtangkaan niya ang buhay natin kanina. Tama na kasi yan. Bakit ba kasi hindi lang tayo magkaisa? Nakakainis talaga kayo. Tumayo si Dondon. Kinuha ulit nito ang baril at itinutok ulit kay Rigor. Nanginginig na ang kamay nito sa sobrang galit. O ano? Babarilin mo ako? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ako tanga na gaya mo? Marunong ako magbilang. Naniwala ka naman sa akin. Tinamaan si Rigor sa kanang balikat. Agad itong napabulagta. Pero buti na lang ay sa balikat lamang tinamaan ito. Sinungaling ka talaga, ayop ka. Aray! Oh, sino tanga sa atin ngayon? Di ba kayo? Naniwala kayo na 3 na lang ang bala ko. Pero ang totoo, 5 pa meron sa akin. Sa madaling sabi, meron pang natitira ngayon. Don, wala ka na. Ang lala mo na. Hindi na ikaw yan. Malala na ako. Binago na ako ng mga pagtrato niyo sa akin. Matagal na ako nagsawa sa dating ako, no? Tingnan mo ang ginawa mo kay Kuya Rigor. Bah, pasalamat nga siya, sa balikat ko lang pinatama eh. May awa pa rin ako sa kanya. Dapat maging masaya siya ron. Pero kung gusto na niyang mamatay, meron pa ako isang bala dito. Biglang tumakbo si Isabel at tumarang ito kay Rigor. Umiiyak na ito sa ideyang kaya na talagang pumaslang ng tao ni Dondon. Nagmamakawa ako sa inyo. Tumigil na kayo. Tayo na lang magkakapatid. Huwag na sana tayo pagwatak-watakin ng kayamanan na yun. Matagal na tayong watak-watak, no? Mula nang iparamdam niyo sa akin na wala akong silbi sa pamilya. Hindi na ako kabilang sa pamilyang meron kayo. Bigla na lamang itinutok ni Dondon ng baril sa sarili nitong sentido. Nanlaki ang mga mata ni Isabel at Larry. Uy! Tumigil ka! Huwag mong gawin yan! Kuya Dondon, ganyan! O di ba? Naniwala na naman kayo na may natitira pang bala rito. Kayo talaga. Kayo tanga at hindi ako. Biglang tumakbo na paalis si Dondon. Hindi malaman ni Isabel at Larry ang kanilang mararamdaman. Akala kasi talaga nila ay mamamatay na sa mismong harapan nila si Dondon. Uy, buhay pa ako dito. Baka gusto nyo naman akong tulungan. Inalalayan nila si Rigor. Ligtas silang nakalabas ng kagubatan at nadala naman nila si Rigor sa ospital.
ligtas na rin ang kalagayan nito. Kaya kinaumagahan ay nakabalik na rin sila sa kanilang inuupahan. Sabi ng doktor, 3 times a day mo daw inumin ang gamot na yan para sa kirot. Ito namang isa, para mas madaling matuyo. Ay nako, ayop talagang Dondon yon. Ginawa niya tayong tanga. Ikaw naman kasi, sinanay mo sarili mong tanga siya sa paningin mo. Naging malupit tuloy. Kung nasaan man siya, paala na siya sa buhay niya. Nasa atin na susi. Ibig sabihin, mas madadalian na tayong makuha yung yaman. Yung bowl na lang ang kailangan natin. Tutulungan ko kayo makuha ang baul. Napalingon sila at nakita nila si Mang Doming sa pintuan. Madungis ang buong katawan. May mga natuyong kalmot sa braso at namamagari ng bahagya ang gilid ng mata nito. Ang Doming! Munti ka na matumba ang matandang lalaki nang bigla itong yakapin ni Isabel. Buti na lamang ay nasalo ito ni Larry. Agad naman nila itong pinaupo sa sofa. Lantang-lanta ang matanda. Dahil ayon dito, halos magdadalawang araw na siyang walang kain. May mga sugat din na tinamo na nagpapahina rin sa kanya. Alam ko kung nasaan ang kuta nila. Kayang-kaya kong ituro. Eh di maganda kung ganun. Larry, samahan mo kung umuwi ngayon sa mansyon. Kukunin natin ang mga baril na naroon. Dadalhin natin yung lahat dahil mapapalaban talaga tayo. Kahit na masakit na ang balikat ni Rigor, hindi nagsayang ng pagkakataon ng dalawa. Umalis sila ng bahay gamit ang sasakyan na nakaparada sa tapat. Naiwan sa bahay ang matandang lalaki, pati na rin si Isabel. Pinagandaan ng dalaga ng makakain na matanda. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang hapon. Nakabalik na rin si Rigor at Larry. Handang-handa na silang umalis at bawiin ang para sa kanila. Mang Doming, sigurado ka bang kaya mo talaga ha? Kung hindi, kahit kami na lang. Ituro mo na lang kung saan. Kasama ko. Baka maligaw kayo. Huwag ka mag-alala. Wala akong interes sa yaman. Gusto ko lang talaga mapunta yun sa inyo. O di sige, bahala ka. Walang sisiyan ha kapag napahama ka. Sabay-sabay na silang umalis nung bandang 4:00 na. May dalambag ang dalawang lalaki na ang laman ay mga baril. Habang nasa kalagitnaan na sila ng paglalakad, bigla na lamang silang may nakasalubong ng mga aswang. Malakas ang kutob nila na pupuntahan din sila ng mga yon para sa susi. Mga alintik kayo. Tingnan natin ngayon. Hindi nagtipid ng bala si Rigor at Larry. Pinaulanan na nila ng bala ang mga aswang na nagtatangkang makalapit sa kanila. Dahil sa dami ng bala nila at mataas na kalibre ng barilang gamit nila, marami agad sa mga aswang ang bumulagta. Hindi pa sila nakontento. Kahit ang mga aswang na nasa baba na ay pinagbababaril pa rin nila para siguradong hindi na ito mabubuhay pa. Larry, dito ka sa kabila. Isabel, dyan lang kayo. Gamitin mo yung baril na hawak mo dyan ha, hindi yan display. Tumango na lamang ang babaeng si Isabel, pero sa loob-loob niya ay kinakabahan pa rin siya habang inaalalayan si Mang Doming. Walang magawa ang mga aswang noon kundi ang magtago. Hanggang sa kalaunan, napatay na nga nila Rigor ang mga nilalang. Ang maganda pa rito, marami-raming bala pa ang natitira sa kanila. Bro, tama na yan. Patay na yan eh. Ano naman? Aswang naman to eh. Kailangan na nating umusad kagad. Baka narinig na nila ang putukan na to. Iniwan nila ang mga bangkay ng mga aswang na nakabulagta sa kung saan-saan. Gigil na gigil si Rigor ng mga oras na yon. Hanggang sa tuluyan na nga nilang narating ang isang maliit na lugar. Kakaunti lang ang bahay na naroon. Pero ayon kay Mang Doming, maraming aswang ang naroon.
Walang takot na lumapit si Rigor doon. Pinaulanan niya agad ng bala ang nakita nilang mga aswang sa loob ng lugar. Nang sabayan ito ni Larry ay mas lalong dumami ang kanilang napaslang. Nanlalaki ang mga mata ni Mang Doming dahil sa pinapakitang tapang na magkapatid. Ibigay niyo sa amin ang baul kung ayaw niyong maubos kayo rito! Tuluyan na silang nakapasok sa loob. At kahit na anong gawin ng mga aswang sa kakagapang at kakatalon, hindi na nila magawang ilagan pa ang mga bala. Hanggang sa tuluyan na nga lumabas sa lungga ang matandang si Hermina. Nang mamatay na ang mga ilaw sa lugar, agad na umatake sa kanila ang matandang babae. Tinamaan nito si Larry sa braso. Habang si Rigor naman ay nakalmot din sa bandang dibdib. Doble kirot ang naramdaman ng mga ito. Pero hindi tumigil ang dalawang lalaki. Agad nilang pinaulanan ng bala matandang si Hermina. Tinamaan naman yon sa katawan. Napatras ang matandang babae dahil doon. Nang tutukan nila ang matandang babae ng ilaw, nakita nilang nakabulagta na ito. Hindi pa nakontento si Rigor, niratrat nila ang matandang aswang para siguraduhin na hindi na ito makakabangon. Larry, tara! Hanapin na natin ang baul! Inisa-isa nila ang mga kabahayan. Hindi nagtagal, nakuha na rin nila ang baul. Tuwang-tuwa si Rigor ng mga sandaling yon. Nang masiguro na nilang naubos na nila ang mga aswang, agad na silang pumunta sa kalsada, kung saan merong poste ng ilaw. Buong akala ni Isabel, doon na matatapos ang kaguluhan. Pero nagulat na lamang sila nang bigla silang tutukan ni Rigor ng baril. Pasensya na kayo ha, pero ayaw ko nang may kahati eh. Uy! Pambira naman! Wala namang ganyanan! Kuya naman, wag naman ganito. Akala ko ba hindi ka kagaya ni Dondon? Lahat tayo, kagaya ni Dondon. Lahat tayo demonyo. Mga diablo na nasisilaw sa kayamanan ng isang taong pinatay natin. Kaya ikaw, Larry, bitiwan mo ang mga armas mo. Bilisan mo! Tapos, lumayo kayo sa akin. Rigor, hindi ganito ang gustong mangyari sa inyo ng inyong ama. Manahimik ka! Hindi ka kasali rito, tanda. Usapang pampamilya to. Napakasama mo. Hindi sana kami nagtiwala sa'yo. Lumayo na kayo! Kasi kung hindi, baka ipisin na naman ang utak ko. Walang nagawa ang tatlo. Lumayo sila sa baul. Nang kukunin na sana ni Rigor ang baul na yon para solohin, bigla namang dumating si Dondon. Alam na ni Larry ang mangyayari. Kaya naman hinawi nito si Isabel at Mang Doming papunta sa gilid. Mabilis ang mga pangyayari. Nang sumilip sila, nakita na lamang nilang nakabulagta na si Rigor at si Dondon. Pero ng mga oras na yon, nag-aagaw buhay pa ang lalaking si Rigor. Habang si Dondon naman ay agad namang binawian ng buhay. Maiyak-iyak si Isabel nang ganun ang madatnan niya. Nanikip ang dibdib niya dahil alam niyang mamamatay na rin si Rigor. Kung ano man ang nangyari sa iyo ngayon, kasalanan mo lahat to, Rigor. Mas masahol pa ang ugali mo sa mga aswang eh. Mas diablo ka pa sa kanila. Mapunta ka na sana sa impyerno. Hindi. Yung kayamanan ko. Hindi rin nagtagal, binawian na rin ng buhay ang binatang si Rigor. Niyakap na lamang ni Larry ang dalaga para kahit na papaano ay gumaan ang pakiramdam nito. Buksan niyo na ang baul. Kayong dalawa talaga ang karapat-dapat para dyan. Huminga ng malalim si Isabel. Binigay sa kanya ni Larry ang susi. Agad niyang pinasok ang susi sa kandado. Ilang sandali lang, nabuksan na rin niya ito. Pero nadismaya sila nang makita kung ano ang laman ng baul. Walang kayamanan, walang pera, walang kahit na anong alas o bagay na maaaring maibenta. Ang tanging naroon lamang ay ang kanilang family picture nung sila ay mga bata pa. Napapailing na lamang si Isabel. Si Larry naman ay iyak tawa ang ginawa.
Hindi nila matanggap na ang pinaghirapan nila na dahilan ng pagkawala ng mga buhay ay dahil lamang pala sa isang larawan na naka-frame. Isang larawan na kuha pa noong nagsisimula pa lamang ang kanilang pamilya. Kahit si Mang Doming ay nawindang din, buong akala rin kasi nito ay totoong kayamanan ng mga naroon. Ito lang pala ang laman ng baul. Ang daming namatay. Namatay pa ang dalawa nating kuya tapos ito lang. Kasalanan din siguro natin. Masyado tayong naging silaw sa kayamanan. Hindi natin naisip kung ano ang ibig sabihin ng sinabi sa atin ni Papa na tunay niyang yaman. Tayo pala. Tayo ang sinasabi niyang tunay niyang yaman. Tayong mga anak niya. Tayong magkakapatid. Noong mga sandaling yon, tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa. Sa sobrang daming nangyari, nakaramdam ng pagkahilo ang dalaga. Nawalan siya ng malay. Nang magising siya, ay nasa mansyon na siya. Nakaiga sa kama at sa maliit na lamesa sa gilid niya, naroon ang larawan na nakuha nila sa baul. Isabel, mamaya pupunta ako sa mga pulis. Aaminin ko yung ginawa natin kay Papa. Kaya siya namatay kaagad. Pero, huwag ka mag-alala. Sasabihin ko sa mga pulis na wala kang kinalaman. Na na-blackmail ka lang ni Rigor. Yung mga naiwan na pera ni Rigor at Dondon, dodonate na lang namin sa ampunan. Yung akin naman, gamitin mo pampaopera ng boyfriend mo. Hindi ko alam kung kailan ako makakalabas eh. Kaya, alagaan mo ang sarili mo ha. Ituloy mo ang buhay mo. At kapag nakalabas na ako, sana nasa maayos kang kalagayan. Kuya Larry, kailangan mo ba talagang gawin to? Mabigat ang kasalanan namin kay Papa. Kaya kailangan pagbayaran ko ang ginawa ko. Isabel, ingatan mo ang picture na yan ha. Siguro, para sa atin, nakakadismaya kasi dahil dyan, nagpatayan pa tayo. Pero yan ang yaman ni Papa eh. Ang pamilya natin, ang kayamanan na kahit kailan, hindi niya ipagpapalit sa kahit anong bagay sa mundo. Kuya, hindi ko alam kung anong magiging buhay ko kung wala ka. Ikaw na lang ang natitirang pamilya ko eh. Nandyan naman ang boyfriend mo. Nandyan si Mang Doming na tatay yung pangalawang ama mo. Kaya dapat, kayanin mo Isabel. Mas magiging masaya ako kapag nalaman kong hinaya mo mabuhay nang wala ako sa tabi mo. Napayakap na lamang si Isabel sa kanyang kuya Larry. Natapos ang kanilang usapan. Tuluyan na nga sumuko sa mga pulis ang binata. Sinabi nito ang lahat ng nangyari at kalaunan ay ikinulong na rin ito. Sa lahat ng nangyari, tumatak na aral sa kanyang puso at damdaming hindi lahat ng kayamanan ay literal na kayamanan na maaaring pag-agawan ng lahat. Dahil ang tunay na kayamanan ay ang bagay na sobrang mahalaga para sa iisang tao. Hindi man sila nakatanggap ng malaking yaman, ang mahalaga na lamang para sa kanya ay natapos na rin ang kaguluhan. Pero kahit na ganon, habang buhay niyang daladala sa konsensya na kahit maraming taon na ang nakalipas, sinisisi niya pa rin ang kanyang sarili sa mga nangyari. Pero sa ngayon, pinipilit niyang mabuhay ng mapayapa. Kasama na niya ang kanyang kasintahan na kasabay niya ring naglilingkod sa simbahan. Wakas,